Sino ang tunay na nagdi-destabilize ng pamahalaan na ito? Ito ang pag-usapan natin sa umagang ito. Ito po muli si Attorney Mike at pag-usapan natin yan. Ako po ay naririto ngayon sa magandang lugar in the beautiful province of Palawan in Coron. At katatapos lamang ng aming House of Delegates Convention and I am on my way home. Kaya hindi po tayo nakapag-broadcast sa kapaggawa ng video for the past few days. But while I was still in Bataan, may kumausap po sa akin noon na mga kliyente ko ng mga magsasaka na who is so frustrated with the government. Doon po sa tenor ng aming usapan, ako po ay medyo nagulat at na-worry din sa kanilang sinasabi. Kasi ang sabi nila, alam mo attorney, sa hirap ng buhay natin sa kasalukuyan, parang mas mabuti pa ang mag-armas na lang. Kasi kapag may armas tayo ay pinakikinggan ng pamahalaan. Pero kung kami ng mga maralita, yung mga magsasaka, ang lalapit lang sa gobyerno, wala silang pakialam sa amin. At yung frustration na ito ng mga mamamayan ay nauulit hindi lang doon sa lugar namin sa Bataan, kundi sa maraming lugar sa buong Pilipinas na kung saan yung mga mahihirap, yung mga maralita, tila ba sila yung nagiging target at nagiging pinakamadaling biktima ng katiwalian dito sa pamahalaan. Walang pagkilala sa kanilang mga pangangailangan, walang tugon ng pamahalaan sa mga usapin ng kahirapan tungkol sa lupa, ng mga magsasaka, pangisdaan, at kung ano pang mga issue na bumabagabag sa isipan ng ating mga kababayan. At ito ang pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng destabilisasyon sa pamahalaan. It is the people's discontent about what the government is doing that is causing the destabilization. In 3 years, halos mag-aapat na taon na itong pamahalaan na to, wala tayong naging major achievement in so far as economy is concerned. Institution-wise, ganun din. Pabagsak ng pabagsak ang ating mga institusyon. Ang ekonomiya natin ay pabagsak ng pabagsak. Bumababa ang ating GDP, foreign investment, dollar is, the peso is sinking. At lahat ng iyan nagkakaroon ng malaking impact sa kabuhayan ng mga ordinaryong mamamayan. And this is where the government must step in to correct this situation. Pero sa ngayon, nakikita natin parang walang direksyon ng pamahalaan, and that lack of direction is the thing that is pushing the people towards frustration. Nagiging desperado ang mga mamamayan sa kasagutan ukol sa mga issue ng kahirapan at ang estado ng kanilang pamumuhay. And unless the government do anything, which apparently sa panahon na ito, hindi nila magagawa ang kahit na ano sapagkat busy sila sa kasasagot sa issue ng korupsyon. At walang ibang pinag-uusapan kundi ito sa kasalukuyan. Walang mga major policy that we are resolving at the moment. And the focus of the government is precisely hanggang dito na lamang. So anong gagawin natin ngayon sa ganitong sistema? Well, this leaves the people with no other option. Kundi nga yung mag-resort sa mga katiwalian o karahasan bilang tugon dito sa walang habas na katiwalian. If the people is so frustrated and the institutions are not able to respond para tugunan ang lahat ng mga pangangailangan ng mga mamamayan, kagaya ng pangangailangan ng hustisya sa pamumuno na dapat ay natutugunan ng Kongreso, ng Legislature, bilang safeguard ng democracy that we have. At ito yung dapat na tumutugon dyan in terms of checks and balances. Pero sa ngayon makikita mo walang checks and balances eh. There is a total conspiracy in the government, a conspiracy to plunder the nation. At yan ang magiging dahilan ng mas malaking kaguluhan sa ating bansa. And at this juncture, masasabi natin that it is the government that is causing much more of the destabilization and not the people. Hindi yung mga oposisyon, hindi yung mga nagsasalita laban sa kanila. It is the government itself that's making this possible. And we hope that yung mga pakiramdam ng mga mamamayan natin ito, that there is a need for them to resort to violence or to arms will not happen at hindi ito mangyayari.
At ito ang dahilan kung bakit tayo nagpapahayag lagi ganito sa social media. So that the correct information will be brought to the people. So that there will still be hope. Pag inalis niyo po kasi yung pag-asa, ay mawawala na talaga ng hold ang pamahalaan, ang lipunan, ang lahat ng order dito sa ating bansa ay mawawala ng direksyon. And I'm so happy that in this convention na in the House of Delegates ng IBP, ang mga puro abogado, marami pong mga abogado ang lumapit sa akin at nagsasabi na nanonood sila ng mga videos na ginagawa natin, that they are inspired by these things that we say and that we do. Nagulat din ako sa reaction ng mga fellow lawyers ko kasi I was expecting, ginawa ko itong mga video na ito so that the ordinary people can understand what is going on with the nation at the moment. But apparently, not only yung mga ordinaryong mamamayan is watching, but even my peers, even the lawyers are watching. And this is where yung mga role ng mga abogado comes into view. Na dapat kami ng mga may kaalaman, kami na merong mga kahit papano ay boses sa lipunan, ay patuloy na maninindigan. Dapat ang bawat isa na may kaalaman, patuloy na maging source ng liwanag sa isang lipunang tila nababalot ng kadiliman. Hayaan ang bawat isa sa atin na mayroong kaalaman, may kakayanan, maging pag-asa in this nation that is being dumped into hopelessness. Let us continue to be the source of hope, the source of light, the source of inspiration for our nation. At dyan po mahalaga ang bawat isa sa atin. That's why I ask you to always to continue to engage. Patuloy tayong makilahok, patuloy tayong makisama, patuloy tayong sumali dito sa diskurso ukol sa mga nangyayari sa ating lipunan. Pero sa ating pagsali na yan, patuloy tayong mag-aral. Patuloy tayong magkaroon ng karagdagang kaalaman sapagkat mahirap pong makialam talaga ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. At from the beautiful place of Coron, mabuhay ang Republika ng Pilipinas.